Nagsasagawa na ng investigasyon ng Philippine National Police sa 24 na dating hepe ng pambansang pulisya upang matukoy kung totoo ba ang alegasyon na may tumulong umano kay dismissed Mayor Alice Guo na makalabas ng bansa. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. 24 na dating hepe ng Philippine National Police ngayon ang iniimbestigahan ayon kay PNP Chief Romel Marbil. Kasunod ng mabigat na alegasyon ni Retired General Raul Villanueva ng PAGCOR na may posibleng tumulong umano na dating Chief PNP kay dismissed Mayor Alice Guo na makalabas ng bansa. Mayroon pang alegasyon na nasa payola umano ang sinasabing dating PNP Chief. Sa budget deliberation sa Senado ng DILG, di naiwasan ni Marbil na maglabas ng saloobin kay Villanueva. We're not happy with what he said. Since he's under oath, he have to tell us kasi it affects the whole organization. And remember, it's not the whole organization that PNP announced. It's the peace and order po ang naapekto doon sa sinabi niya. Just imagine, former chief PNP, it doesn't mean we allow it to the lowest mamal na tumatangkap po sa amin. Susulat na raw ang PNP kay Retired General Villanueva na pangalanan kung sino talaga ang dating hepe ng PNP na tinutukoy niya. O di kaya naman ay linawin sa Senado kung wala naman talaga. Sa kabila ng mga alegasyon, kamusta na kaya ang moral ng mga pulis? High mahal naman po yung PNP. With all our accomplishment po, tuloy-tuloy naman po kami. We're not affected kasi trabaho lang po na ginagawa po ng Philippine National. Sa budget hearing naman, pagtitiyak ng DILG, may nakalaan na pondo para sa public safety, mga kabataan, pagpapalakas ng good governance at iba pa. Pero natanong kanina ng ilang senador ang kagawaran kung paano na ang probinsya ng Sulu na kamakailan ay naglabas ng desisyon ng Supreme Court na hindi na sila kasali sa BARM. Kasi alam naman natin, naputulan na ng sweldo yung mga tiga-DILG sa Sulu, September 10. So, pwede ba na, Yusek, pwede ba natin gupitin? Mr. Chair, nabigla po tayo lahat dito sa nangyari sa Sulu dahil biglaan na lamang tinanggal sila ng BARM at ang sabi ng Korte Suprema, they should be immediately executory. Kaya nga nakikipag-coordinate po kami sa Ministry of the Interior Local Government ng BARM. Baka naman po pwedeng for the meantime i-status ko namin. The DBM is currently finalizing po yung DBM comments po on the budgetary issues and concerns po of the exclusion of the province of Sulu in the BARM. Naungkat din sa pagdinig ang programa ng NTF-ELCAC o ang programa para sa mga nagbabalik loob sa pamahalaan. Matatandaang may ilang nananawagan na i-abolish na ang programa. Pero ayon kay Secretary Abalos, para sa akin, hindi lamang dapat ipagpatuloy ito, lakasan pa at tutukan palalo para mapakita sa kanilang hindi sila nagsisi, naniwala sila na talagang magbagong buhay sila. Hindi ko po alam ang posisyon ng Makabayang Black. Ang masasabi ko lang, ang mga tao ay nagbabalik loob. Kung anumang nagawa nila laban sa gobyerno, and this is armed rebellion. Nagkuha sila ng armas para labanan ng gobyerno at sila ay nagbabalik loob na. Dapat lamang akapin natin sila. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.